pamamaraan na tayo ay sumusunod pa rin sa tuntunin na ibinibigay ng ating konstitusyon at ng ating batas. Kaya po tayo narito. Tayo po ay nananawagan kay General Romeo Browner, ang ating mahal na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Alam po namin, General Browner, marami kang iniisip sa ngayon. Alam namin ang puso mo nasa taong bayan. Alam namin na ang iyong pagsisikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kasundaluhan at ang kanilang mga pamilya. So alam po natin lahat yan. So tayo ay nandito para bigyan niya tayo ng pagkakataon na siya ay makadaupang palad natin, makausap natin siya sa isang malayang talakayan. At ang itatanong natin kay General Romeo Browner, General Browner, sir, may problema ba sa bansa natin? Ulitin ko, yun lang ang tanong ng taong bayan. General Browner, sir, may problema po ba sa ating bayan, sa ating bansa? Kapag sinabi niyang wala tayong problema, aalis na tayo rito. Pero alam ko, sasabihin niya sa atin, marami tayong problemang kinakaharap. At kapag sinabi niya yon, kaya tayo nandito para makipagtulungan sa kanila sa paanong paraan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kasundaluhan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kapatid na kapulisan. Pero hindi nila maisigaw dahil sila ay nasa kanila pang mga tungkulin, mga active pa sila. At hindi nila pwedeng gawin yon. Pwede silang bumatikos sa mga nangyayari sa ating gobyerno, but they have to leave the institution where they are currently serving. So yan po ang ating panuntunan sa mga active na nasa service na ating mga kapulisan at kasundaluhan. So nandito po tayo para kausapin siya ng direkta. At pag sinabi niya may problema, ang susunod natin sa kanyang sasabihin, ano ba ang maitutulong namin, General Browner, para marisolba natin ang problema ng bansa? Pagtulungan po natin. Hindi na kailangang imbestigahan kung sino ang mga gumagawa ng kamalian. Tanungin ko kayo, kailangan pa bang imbestigahan ang mga gumagawa ng kamalian? Hindi na. Hindi na. Kasi yung krimen, nangyayari na in front of our very eyes. Nangyayari na, nakikita natin eh. Kailangan pa bang imbestigahan yan? So hindi naman bobo at tanga ang taong bayan. Ang taong bayan sobrang matiisin. Ang mga Pilipino ganon. Sobrang kinikimkim sa kanilang damdamin ng galit. Hindi maisigaw, hindi maipahayag. Kaya tayo nandito. Kasi bakit? Pag hindi natin maipahayag lahat yung sama ng loob, ay baka biglang sumabog to. Baka 1 milyon lumusob sa House of Representatives. At kung anong magawa doon sa mga kongregista natin, mga congressman natin na gumagawa ng katiwalian. So yun ang ayaw nating mangyari. Yung galit na kinikimkim, tinatago ng milyong-milyong kababayan natin, sumambulat bigla. Magiging magulo ang bansa natin. Ayaw natin mangyari yun sa Nepal, na sinunog yung ibang mga opisyal nila, itinapon sa ilog, pinagbabato. Ganun rin sa Indonesia. We are better than them. Kaya tayo ay nandito at nagpupuyat. Bibigyan ko kayo ng isang senaryo at katotohanan. Mas maraming mga Pilipino ang may armas kaysa sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. That is by statistic. Mas marami ang number ng taong bayan kahit sa combined forces ng ating armed forces at ng ating kapulisan. That is based on statistic. So pag nagkagulo, pare-parehas tayong mapiperwisyo. Pag nagkagulo, merong papanaw sa ating lahat sa gusto man natin at ayaw. Yan po ang ating iniiwasan. At alam ko naman po, nakikinig ang mga nasa gobyerno. Napakahirap para sa isang Martin Romualdez na matagal na pinamahalaan ng House of Representatives at nakita ng taong bayan ang klase ng pamamalakad na kanyang ginagawa. Bakit siya ay nag-resign? Dahil sa pressure na ipinapakita ng galit ng taong bayan sa social media at maging sa aktwal. At nakita niya ito nung tayo ay nasa House of Representatives. Ito ay nakita ng kanyang mga kasamahan at maaaring kinausap siya. Hindi natin sigurado kung ano kanilang napag-usapan,
Pero hindi naman tayo tanga para hindi maanalisa kung ano ang kanilang mga pinagkasunduan. Maaaring sinabi ng karamihan ng mga congressman, mahal naming Speaker Martin Romualdez, baka pwede naman na bumaba ka na sa pwesto at baka madamay pa kami sa galit ng taong bayan. Nakikita nyo ang pwersa ng taong bayan. In a democratic country, nakapalot yan na dapat tandaan ng mga namamahala sa gobyerno. In a sovereign and democratic country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from the people. Sa Tagalog, ang soberenya ng bansa natin nananahanan sa bawat isang Pilipino. Karapatan natin protektahan kung anong meron tayo rito. At lahat ng otoridad na meron ang gobyerno na pinahiram natin, pinahiram lang yan, nanggagaling yan sa taong bayan. In a layman's term, sila ay dapat sumusunod, tumatalima sa gusto ng taong bayan. Pero anong ginagawa nila? Kapag nanalo na sa eleksyon, wala na. Magdi-decide sila na hindi na kinukonsulta ang taong bayan. Ang panawagan, na minsan ko na itong nasabi kay General Romeo Browner. Nag-usap na kami. Taunaan nakalipas ng kami mag-usap, magkaharapan. At sinabi ko sa kanya ito, General Browner, sir, naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoridad na meron ang mga politiko ay dapat nagmumula sa taong bayan? At alam nyo rin ba that civilian authority is always supreme over the military? Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yun? Ulitin ko. Civilian authority is at all times, lahat ng oras, supreme over the military. At alam ito ng ating mahal na Chief of Staff, General Romeo Browner. Maraming salamat at tumupad sa ating panawagan. General Aloy Chita, dumating na. Maraming salamat, General Aloy Chita. At dumating na rin ang ating magiting, tumalima sa ating panawagan ng ating dating PACC Chairman, ang ating mahal na Chairman Grego Belhica. So maraming salamat mga kababayan. Ipinaalala ko lang sa inyo yung power na meron tayo. Hawakan natin yan. Huwag natin pakawalan sa ating mga kamay. Ako'y naniniwala. Darating ang araw, 1 milyon tayo dito sa kalsada. Maniwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na. 1 milyon tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politikong nang walang hiya sa karapatan na isinasaad na meron tayo sa ating konstitusyon. Hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Hindi natin sila papatayin. Bakit? Madaling parusa yun. Paghihirapin natin sila sa loob ng kulungan na maranasan nila ang hirap na ibinigay nila sa taong bayan. Pag 1 milyon na tayo, we will conduct a legal mass arrest to those politicians na nagpasasa sa yaman na dapat ay sa taong bayan, sa yaman na para sa ating mga kapatid na kasundaluhan at sa yaman na dapat sa ating mga kapulisan. Mangyayari po yan. Ang gawin natin, magsama-sama lang tayo, payapa. Wala tayong kailangan gawin. Kailangan lang natin magsama-sama. Mananalo tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Tito Ray. At ngayon naman po, bigyan po natin ng pagkakataon, mga kapatid na kapulisan at kasundaluhan, na magbigay po ng kanyang damdamin at opinyon ang isa nating tagapagsalita mula sa hanay ng kabataan. Ibinibigay ko po sa inyo, katulad at kaedad ng inyong mga anak. Ituring niyo po itong anak at pag-asa ng bayan. Ibinibigay ko po sa inyo, si Brother Park. Palapakan po natin.
Magandang gabi sa ating lahat sa malayong Republika ng Pilipinas. Magandang gabi sa ating mga bayani na kasandaluan at sa ating mga kapulisan na nagpapanatili ng katatagan sa ating bansa. Ako po si Kuya Park Alamada Panguwilan, isang pong kabataan. Kami pong mga kabataan ngayon, mahal naming mga bayaning pulis at sundalo. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng inang bayan. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng taong bayan. Ramdam na po namin mga kabataan ang kawalan ng suporta at kawalan ng pagmamahal sa kabataan ang ating gobyerno ngayon, mga minamahal naming bayani. Kami pong mga kabataan ay pagod na po. Pagod na po kami sa korupsyon ng ating bansa. Pagod na po kami sa ating mga politiko na wala nang ginawa kung hindi pagkuha sa kaban ng bayan. Pagod na po kaming mga kabataan sa puro na lang politika na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagod na po kaming mga kabataan, puro na lang napapanood namin gulo at away sa ating bansa. Mga minamahal namin kapulisan at sundalo, hindi na tayo pwede magkaisa upang sa ngayon ay mabigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Mga minamahal namin pulis at sundalo, kagaya po ng inyong mga anak, ako po ay nandito upang i-representa ang nararamdaman ng bawat kabataan na naghihirap sa ilang bayan. Hanggang kailan pa po kami magtitiis ng mga kabataan? Hanggang kailan pa po kami maghihintay ng hustisya at kalayaan sa ating inang bayan? Araw-araw po kami pumapasok sa eskwelahan. Araw-araw nag-aaral. Ngunit pag uwi sa bahay at nanunood sa balita, walang napapanood kung hindi kaatisan at pagalingan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Pagod na po ang mga kabataan na hanggang kahit saan sila magpunta, gulo dito, away doon, pagtatalo ng ating mga pinuno, pagtatalo ng namumuno sa atin, hindi ba pwede silang magkaisa upang ayusin ang ating bansa? Kami po ay nananawagan sa ating mahal na mga kapulisan, mahal na mga kasundaluan, na kayo ay magkaisa at tulungan niyo po kami sapagkat kayo na lamang po ang pag-asa at inaasahan ng pamamayang Pilipino na tumulong sa amin upang sa ngayon ay mabigyan solusyon at pansin ang kinakaharap nating problema. Mga minamahal naming sundalo at kapulisan, ako po ay isang kabataan na nanawagan sa inyo tulad ng inyong mga anak, kasing edad ng inyong mga anak, hindi marapat na mamanain ng next generation na mga kabataan ang gaya nitong mga politiko, ang gaya nitong gobyerno na wala nang alam kung hindi pahirapan ang mamamayang Pilipino at kainin at nakawin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga bayaning pulis at sundalo. Maraming salamat, Kapatid Park. At kayo naman po, mga mahal namin kapulisan, kasundaluhan, ay iharap po sa inyo at ibipresenta ang isa rin po ninyong senior na kabaro galing po sa Armed Forces of the Philippines na nung pa, katulad ninyo, nung araw na sinasabi, ang puprotektahan natin ay ang mga Pilipino at ang ating Estado. Palakpakan natin mga kasama, mga kababayan, walang iba, kundi si retired Colonel Mitran. Hello! Ay! Hello! Asan yung buwan ko? Hindi pa Okay! Magandang gabi sa aking mga dating kasama sa kabundukan. Narito lang pala ang kalaban ng ating kababayang Pilipino na sa loob ng Kongreso inubos ang kabag ng bayan. Kayo ba? Naisip niyo ba na ang ating mga apo ay sila ang makaranas ng paghihirap? Ang tanong nila, kayo ba mga sundalo at pulis? Mga kayo sundalo at pulis ngayon, kailangan natin ipagtanggol ang ating bansa na tayo ay pinapahirapan ng mga politiko na yan. Kanina, ang nagsalita ay isang kabataan. Ngayon, ang nagsasalita bilang isang representante ng mga senior at ang kasundaluhan at kapulisan. Narito kami. Gusto namin ipahayag kay General Brother, my senior officer,
Nananawagan kami, sir. Gusto lang namin marinig nyo ang daing ng Pilipino na kasama ninyo sa kabakbakan ang mga retiradong sundalo at pulis. Hindi kami narito para lang ibuwis ang buhay namin. Nung tayo ay mga kinyente, isinubo natin ang buhay natin sa kabundukan sa mga rebelde na kaaway ng taong bayan. Ibinuwis natin ang buhay natin para sa ating inang bayan. Pero bakit ngayon, mga putang ina nyo, mga politisan, inubos yung kabandang bayan? Ganun na lang ba tayo? Hindi na tayo imig? Pabayaan na lang ba natin yung mga gusto ninyo? Napabayaan na lang natin, manahimik tayo. Hindi pwede. Tignan nito yan. Alam niyo yan. 40 years ako nag-servisyo sa ating bayan. Magmula sa Boy Scout hanggang si Esther. Naging salita ko, busina. Ang laban sa korupsyon, busina. Laban korupsyon, busina. Sa mga gusto laban sa korupsyon. Okay. Gusto kong, okay, salamat. Busina, laban sa korupsyon. Okay, busina, laban sa korupsyon. Okay. Gusto kong magkwento sa inyo. Kayo mga bata pa sa serbisyo, kukwentuhan po kayo. Kukwentuhan po kayo. Ako, dumaan ako ng training 13 anyos sa UP Maguindanao. 13 anyos ha. Okay, salamat sa inyong musina. Ano, pro-corruption o anti-corruption? Okay, tuloy ko mga kaibigan. Pintuhan ko lang kayo para magising ang iyong damdamin at mag-alap ang iyong galit sa mga politisan na inuubo sa kabandayan ng bayan. Tandaan nyo, may increase na ba tayo? Ay kayo pala, pulis sa sundalo, may increase kayo? Alam mo yung increase sa inyo? Subsistence allowance na hawak-hawak ng mga officer, lalo na sa sundalo, kinokontrol pa rin. Sildo yun, hindi yung sildo. Pagkain lang yun. Paano yung pamilya nyo hindi kakain? Naisip niyo ba yun? Na subsistence allowance sa binigay sa inyo? Naisip niyo ba yun? Hindi sildo yun. Paano yung pamilya nyo? Hindi naman nila iniisip? O yung pusa nilang iniisip? Okay, mga kaibigan, magkwento lang, ituloy ko yung kwento ko para inspirasyon sa mga bago sa serbisyo at yung mag-retire. History. Ayawan ko lang kung may makawabrik ng record ko. Sino makabrik sa akin ng record? Nagmula ako 13 anyos. As Scout, nag-training ako 13 anyos. Lahat ng basic military training pinagdaanan ko. Yung kapiling, pumalokron, lahat yan pinagdaanan ko. Ako ay nakasaka-saka. Alam mo yung saka-saka? Nakachinilas na ako ng training. Nung mag-reverse cruising ako, yung bayat ko, ay init kasi nga hindi ako naka-uniforme. Short pa may gamit ko. Tumuntuhan ng mga sundalo. Tingnan mo yung batang yun, ang tapang. 13 anyos ako nun. After my training as Boy Scout volunteer, July 24, 1974, ako ay Presi High School na. So therefore, ang edad ko ngayon ay 14 anyos. Busina, laban sa korupsyon. Okay, tuloy natin para umababa. Kasi po, habang hindi sumasagot, si General Browner, hanggang dito kami namatay sa kalsada na ito sa Bunisirano. Gusto namin ipadama sa inyo na narito na ang United People's Initiative base sa batas Republika 6735 na karapatan ng Pilipino na pag ang gobyerno natin pagpapakanakaw, dapat ang taong bayan kumilos. Kaya wala kayong karapatan, alisin kami. Kami ay sumusunod lang sa batas. Batas ang aming pinaghahawakan, hindi ano pa man. Yung ang NPA, baka kayo, pinapayagan nyo, tapos sinatrato kayo kalaban.
Pero kami, ayaw namin masaktan ang bawat isa, lalo na mga kapulisan na nagbabantay nagtsatsaga sa amin. Huwag natin ituring kalaban sila. Sila ay ating tagapagtanggol. Okay, ito na yung mga kaibigan. 14 anyos, July 24, kami ay napabakbak. Kasama ko ang Special Forces. No? Kasama ko po ang Special Forces. Team 3 Opers 1974 sa Opik, Maguindanao. Kasi sa karoon po ako. So, bakit nga pala ako napunta sa Special Forces? Kasi po, yung mga bata no, first time lang yata nakakita na sundalo sa amin. So kami, para kami mga tanga, gano'n. Tapos, mayroon ako nakatipati na bata. Nagsuntukan kami sa harap ng sundalo. Sabi naman ng mga gasong sundalo, sige, fight! Nagsuntukan kami. Eh, medyo malaganda na yung katawan natin noon. Napabaksak ko yung kalaban ko. 14 anyos kami parehas. So, doon ako nakilala. Tapos, ito ha, para alam ng mga nahulog, umakyat ako ng kayumito. Ano? Sa amin doon, hindi kayumito tawag, isang apon. Ano? Isang apon. Hello, mga kasama. Mga kasama ko yan sa sundalo. Okay. Nahulog ako sa isang apon o kayumito. Hindi ko lang alam ang taas. Ikaw, mas mabababa naman yan. Sa kapipilit ko pagkuha ng bunga, hindi ko alam, mahina pala yung isang apple. Nahulog. Nauna pa ako sa kahoy. Sa muna yung kahoy. Sabi ng sundalo, hoy, halika! Ang hiya! So, doon ako nakilala. Sabi niya, itong batang ito, mabutat ang loob. So, ginawa nila akong striker. Tik-batik. Tik-tumita, tik-takbo, tik-bilinan, tik-sin. Okay, pagdating ng July 24, sinulatan kami ng rebelde. Alam niyo sulat ng rebelde? Mga, hindi pa lang kung tawag sa amin, papasukin namin kayo within 3 days. So kami naman, naganda kami kasi sinulatan na kami. Papasukin namin kayo within 3 days. Yung 3 days pala, yun lang yung pagpasok nila sa buong municipality ng Opik, Maguindanao. Pero, nakapag lahat ng mga baril nila at saka mga lahat ng gamit nila, yun pala nagpupusto-pisto. Eh ilan na kami? 15 na sundalo, isang CSDF, at ako pang 17, isang Boy Scout. So, that night, 3 gabi sila nagpuyat. Pag 3 gabi, madaling araw, ako lang naiiwan sa aking detachment. Kasi nga bata pa ako, ayaw nila ako pagwanggahin. Kasi 14 ayos na ako no? 14 ayos ako noon. So, okay lang ba? Ituloy ba po ito? Ha? Okay lang ba? Sinabi, ito ko ha? Para mas marinig na sa bayan ng Pilipino sa buong mundo, ba? Okay, tuloy ko. Okay. Baka ako magsawa kayo eh. Pero hindi kayo magsasawa. Eh, hanggang hapon tayo dito. Hanggang hindi sa Brown, hindi tayo aalis. Unless, inutusan naman sila ng magnanakaw. Ha? Ang muto sa kanila, magnanakaw. Pero, dahil nga, kailangan natin dumami dito para masabi tayong taong bayan. Oy, mga kababayan, alam nyo, ikat ko lang may pinto ko, no? Dagdag ko lang. Galing ako sa Veterans Hospital. Ha? Pumunta ako doon para magpa-injection. Ito, kinagat ako ng aso kanina, alas 8. Kasi sa 3 gabi, ngayon lang kami binawi ako ni Captain Paliros. Sabi niya, pwede ka na umuwi. So, sumaglit ako. Ay, yung sa bahay may aso. Yung sa butong niya, nahulog. Galing, paghawa ko, sinakman pa. Sabi ng mga kapitan, Sir, ipa-injection mo na yan. Delikado. Hindi kailangan bumalik ka sa patasan. Kasi ako nakasay ngayon nakatungo ka sa ground. Nawala yung mga kumandas natin, kailangan bumalik. Alisin na unahin mo. Yung buhay mo o yung taong bayan. Yung taong bayan unahin ko. Hindi yung buhay ko. Pwede bang inuwaban kasi may malapit na tayo sa ospital. Ang ibig ko sabihin, binigyan ko halaga ang problema ng bansa kaysa buhay ko. Kaya nakita niyo yun. Okay, patuloy tayo. Galing nung kasamaan mo ko, yung ako'y papasok doon sa ang mga kaibigan ko, mga Philippine National Police, wala mangyaring kumusun dito. Wala. Pero pag ang taong bayan at nagkaroon na ng critical mass, ang taong bayan ang tao sabi natin. Kasi yung taong bayan,
nasa kanila ang power. Ang power. Ang power ninyo, mga pulis at sundalo, at ang inyong sweldo ay nanggaling sa taong bayan. Kaya dapat ang taong bayan ang protektahan nyo, hindi yung magnanakaw. Pwede ba yan? Pwede? Pwede, simple. Tayo nagpapasweldo. Ha? Tayo nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Oh. Huwag yung ang Pangulo, sila ang binigyan natin ng karapatan mag-take caretaker sa ating gobyerno. Pero ang kalaban natin dito ngayon, yung Kongreso. Kasi yung Kongreso, yun ang ating isusunod. Kasi nandoon yung tawagan. Okay. Ha? Pinapaalala ko lang yan. Mga sundalo at pulis, umuuna namin kung sakali magtagumpay kami at bibigyan kami ng Panginoon na kami ang magagay sa bansang Pilipinas, ang sundalo at pulis ang aming unang titingnan. Pwede ba mga kababayan? Pulis sa sundalo, yun ang unahin natin. Kasi sila na magkagulungan. Okay, so binigay ng pangbayan. Ang priority natin dito ngayon, ang sundalo at pulis. Ano po? So tuloy tayo. So, pinasok na kami ng kalaban 4:30 na madaling araw. Yung mga sundalo, nagbalikan na sa kampo. Nagbalikan na sila. Ako, dahil hindi man ako nagwardya, bumangon ako na dumating sila. Nagtibla ako ng mga kape para sila kapi-kapi. Ngayon, matutulog na sila. Mga 5 na matutulog na. Nung matutulog na sila, yung aming claymore mine na inilagay namin sa paligid namin, boom! Una na! Patay yung ilang rebelde. Umabot yata ng 20 na rebelde. Bungkuna na sila, sumabog sa claymore mine. Nagalaw nila yung wire. Ano? So ngayon, yung iba, hindi natapos yung kanilang pagkakapi. Pero bago yan, kasi may putukan sa isang barangay, ang gusto nila, hatiin ang tropa namin, yung 7, pupunta doon sa isang barangay, mag-reinforce. Yung 7, maiiwan dito sa main camp namin, sa detachment. So nagkataon, sila ang sasakyan namin. So, sabi ni Master Sergeant Roberts, sabi niya, Bukay, ibaba ang masinggan. 14 anyos ako, kaya ko bang ibaba yung masinggan? Hindi ko kayang ibaba yung masinggan. So ginawa ng aming kabali na sister, okay, si Bukay, samahan mo, ibaba ang masinggan, 30 caliber. Ibinaba, tapos binawa ko doon sa possible na papasok ang kalaban, ay pumutok. Pagputok mo, siyempre wala ka ano ko alam sa baril eh, kung paano. Basta alam ko, kalawin nila yung gatilyo. So ginawa ko, inalabit ko yung gatilyo ng masinggan. Ratatatat, hindi ko alam kung saan ang direction nun. Ang importante, may pumutok na sa amin. Kaya mga kalaban, nagsitabaan. Hindi alam nila, yun ang paputok, isang bata lamang. Now, yung mga sundalo, nagsipagpapaan, nagsipagtalunan sa kanilang pag. So then, in short na pag-uusap, sa 3 araw, 3 gabing bakbakan namin, 72 hours. Pag-araw kami ay nakadaba. Pag-gabi kami ay nakatayo. So, ibig sabihin 3 araw kami nakadaba lagi. Ang tanong, kumain na kami o hindi? Hindi kami kumain. Lugaw sa walang araw, parang araw, pangatlong araw. Wala kaming nakain. Hindi kami nakaramdam ng gutom. Bakit? Alin ang isip nyo, mamatay o kakain? Ano unahin nyo doon? Siyempre ang buha pa sa isip nyo, hindi mo maramdaman ng gutom. Ang naramdaman mo yung takot. So hindi kami nakaramdam ng takot. So, nagkataon, after 3 days, tinamaan yung kabali ko. Si Den PFC Antonio, tinamaan yung kanyang kanang balikat, kanyang braso. Kabali ko. Kasi ang technique namin, dalawa-dalawa lang, mayroon silang video bapan, sector 5. So, kalabitan lang ang buhay bumay. Ikaw magwardya, ako matulog. Kalabitan lang kami paggabi, gano'n. Tapos, sinuha siya, dinala sa limpla. Tapos, pagbalik ko, bakit mainit yung dipit ko? Yun pala, ang nakatama sa kanya, pal. Yung bullet ng pal nakatama sa kanya kamay at doon sa dinapa ko. Ngayon, mayroon akong gamit na anting-anting ni Commander Sheikh, Commander Tope, may gamit ako. So sabi ko, may tama ako. Pero kinagka ko yung diptip ko, wala naman dugo. So therefore, yung agimat ko na Commander Tope,
Hanggang ngayon, dala-dala ko pa, nandito pa ako sa bulsa ko. Siguro, dahil sa panalangin ko, at sinabi ng Panginoon, buhay, bibigyan po kita ng mahalang buhay kasi mayroon ka bang gagampanan sa February 1780, September 18, 17, may gagampanan ka pa, kailangan mabuhay ka pa at magsilensya ka sa sundalo at pulis para ikaw ay maintindihan. Isang palapag mo na dyan, mga kaibigan. Palapag mo na tayo! Para kailangan naman ako magsalita, ano? Okay, tuloy natin. So, sa basis sa kwento, tapos ang gera. Na 3 araw, 3 gabi, 17 lang kami versus more or less 400 na rebelde. Nasa history yan. Bukatin nyo. Yung OPIC, Nightmare of OPIC. Nandiyan niya sa history. Okay. 17 lang kami versus 400 na rebelde. Ang resulta ng kalaban, 75 ang namatay, 150 ang wounded. Sa amin, isa lang ang wounded, yung aking body. So meaning, simula 13 anyos ako, hanggang ngayon, nagsiservisyo pa ako sa bayan. So mga kaibigan, mahal kong General Bronner, na kapwa ko Special Forces, kapwa ko Special Forces, kasi ako 91, si General Bronner 89. Pero nagsama rin kami, at bago siya naging bishop, nagmi-meet kami sa isang kampo. Yung kampo na yun, hindi ko na ikwento. Hindi na maganda. So, kilala ko ni General Bronner at nandito yung mga hiniral na kasama ko sa ngayon, na sa paligid natin, mga hiniral, hindi ko lang muna pangalanan. Mahal na si General Bronner, sino kasama ko mga hiniral. Ang nasa paligid ko ngayon ay puro hiniral. Mayroong 77, 76, 81, 83, at 88. Yan yung mga kasama ko ngayon. Dahil yung 90, karamihan nasa active pa at saka retired. So mga hiniral ang mga kasama ko. So sila ang makikiusap ngayon. Ang amin lang, ihahatid namin ang aming mensahe ng taong bayan. Ano ba ang posisyon mo sa nangyaring kawakas sa Kongreso? So kung ano man yun, hindi rin natin alam kung ano ang mapag-usapan nila bukas. Kung anong mapag-usapan nila bukas. Kaya ako, mga kababayan ng Pilipino, panahon na ito, ipatama natin ang galit ng taong bayan. Kaya dapat nalito na kayo hanggang bukas tayo ng gusto ng ating Panginoon, hanggang sa gusto ng Panginoon, nalilito tayo. Kaya pag nag-despair tayo, ay demonyo umutos nun. Demonyo. Di ba yun nasa Kongreso? Puro demonyo yun doon. Halos lahat, di ba? Tama? Mga demonyo na doon, di ba, sa Kongreso? Pero yun, inuusok naman ng bayan. Tapos yung EFP, hindi nila binibigyan ng suporta ang Philippine National Police. Hindi nila binibigyan suporta. Tapos, bibili sila ng 95 firearms, 8 million, papipirmay si General Torre. Inuuto niya si General Torre. Mabuti lang. Nag-isip si General Torre. Hindi niya pinirmahan. Ayun, nag-away sila. So, may away yung dalawa. Si Rimulya at saka si General Torre. Sabi ko nga, actually, General Torre, binabawi ko na yung hamon sa iyo na suntukan tayo. Binabawi ko na. Hindi na tayo magsuntukan. Magkakauli na tayo ngayon. Actually, nagkakausap na kami. Si General Torre. Kaibigan General Torre, ang una ko si hamon sa kanya doon sa KGC, ang unang hamon sa KGC, alam mo General Torre, kung talagang matapang tayo, mamundok tayong dalawa, 45 lang dala natin. Kung sino talagang matatapang. Pagka na magdala ng bibiraman, sa dami mo ng tao, kaya ka na ipagtanggol dyan. Pero anyway, hindi naman natin sisihin kasi discarding niya yun. Pero ngayon, kaibigan ko na si General Torre. Kakampi na kami kasi may akoy sila ng Rimulya. Yung Rimulya pa naman, mga gago yun . Gago sa Cavite, tinan mo yung mga kasama natin, hinaharang doon. Yung mga kapulisan doon, ay sumusunod siyempre. Nila Pero sabi ng mga pulis doon, sir, pasensya na lang. Wala kami magawa kasi inutusan lang kami. So, yung Cavite doon, siyempre, Rimulya yan. Okay, sigurado ako ito, mga kabaro ko yung lumabas dito. Kaibigan! Hindi ko lang sabihin. Hindi ko na ikwento kasi bawal, delikado. Kasi may mga confidential sa amin na, pero alam ko na kung sino yun.
Okay. Tuloy tayo mga kaibigan. So, narito kami upang magpahayag in behalf of the Filipino. Nire-represent namin sila. Pero hiling lang namin, kaibigan, hiling lang namin na mga nakikinig ngayon sa mga vloggers at sa mga bayarang mystery media, ang kinakover, alam niyo mga kaibigan, kwentong ko kayo, no? Yung mga mystery media, alam mo kinakover nila? Mga NPA. Kaya ang mystery media, NPA na rin yan. Di, totoo naman talaga. Maraming mga maka-NPA dyan. Ha? Kasi yung mystery media, alam buhay nila. Sa akin, walang pera. Sila may pera. Kasi billion-billion ng pesos ka eh. Sabi nga eh. Para nandito ng mga kapulisan at sundalo, hindi alam nila po ito. Pintuhan po kayo para may idea kayo. Sabi ng isang politician, sabi ni Speaker Magnanakaw, sabi niya, lady, hindi hindi, yung first lady, sabi niya, give me 3 trillion. Tagalogin ko, para hindi mahal. 3 trillion, bigyan mo ako, and I will conquer the Philippines. Ano yung conquer the Philippines? Iko-conquer nila lahat yung mga kalaban nila sa politika. Para by 2020, sila pa ang magpapatakbo ng ating bansa. Napakalaman talaga, no? 2022 pa lang, naisip na sila, paano nila babagsakin ang kalaban nila? Di ba demonyo yun? Di ba demonyo pag-iisip, no? Alam nyo, yung hearing nila sa Congress, instead ang hearing nila, developing ng ating bansa, ang una nila, yung tuwag-tuwag, pag-imbisiga ng mga imbisiga, Igo, imbisiga. Ang lahat ng investigation, 3 taon na, ano nangyari sa investigation? Ano nangyari? Wala. So nag-ubos na sila ng pera at panahon. Yun pala, dinag-departmental, ginigigol tayo, para yung pagnanakaw nila ay hindi mapansin ng taong bayan. Yun yung masaklap, kaibigan. Yun yung masaklap. Ha? Kaya mga sundalo, mga dati kong mga kabaro, kinakailangan magising na ang inyong puso. Ang mga dati kong mga estudyante, yung mga estudyante ko sa kapulisan, mga kernel na iba. Mga kernel na sila, dati kong mga hawak dito sa Central Luzon at saka sa Region 4A. Marami ako naging estudyante dyan sa Special Operation Team. Mga hiniral ng iba. So ngayon, mga kaibigan, ituloy natin mga kaibigan, sana mapakinggan tayo. Pero mas maganda kung mapakinggan tayo kung marami nang pupunta ng mga ating kababayan. Sana yung nabanggit ko sa Veterans Hospital, nakwento ako doon sa mga nurse. Wala silang pakialam. Pero nung pumasok ako sa mga doktor, nakwento ako sa kanila kasama ang Marites, mga 7 doktor yata, nakinig. Ang naging audience doon sa Veterans Hospital, mga doctors nakinig sa akin. Pinintuhan ko lahat ang mga nangyayari sa bansa. Pero ito sa mga nurse, wa-effect. Sabi ko, mga kaibigan, yung ginawa nyo sa akin, iba-block ko yan. Hindi ko kayo papangalanan. Alam mo bakit? Nakakasama ng loob kayo. Kami, nagbubuwis ng buhay para sa ating sambayan ng Pilipino, para sa ating apo. Kayo, wala kayong pakialam. Pilipino ba kayo? Hindi kayo nararamdaman ng pagdalakan ng mga politisya? Hindi nyo naramdaman yan? O wala kayong pakiramdam? Ha? Pinatakawa na tayo? Billion pesos? Trillion pa? Hindi kayo nararamdam ng paghihirap? Ha? Hindi kayo nararamdam na naghihirap tayo? Wala kayong pakialam? Masama lang magmura, Ha? So, Panginoon ko. So, yan dalawang, alam nyo kasi, alam mo yung pinaka-demonyo, yung humahawak ni First Lady. Alam nyo, malimang kay Speaker Romualdez, si Speaker Romualdez, siya may control ng pondo, by instructed by First Lady. Then si First Lady, mayroon pa humahawak sa kanya. Mayroon pa humahawak sa kanya. Alam nyo ba yun? Sino? Sino yung nga, pero alam nyo kung sino yun? Sino? Elisa.
Si Liz. Ayun eh. Si Lisa ang mayura. Si Lisa yun. Mayroong humawak sa limonita. Ah, okay. 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 Wala. Hello. Okay. Naputol yung momentum, ano? Alam nyo, pag sa may edad na, kailangan huwag kang alahin. Okay lang kung baka. Kasi kung baka, kahit dinambala mo yan, aarangkada ka agad yan. Pero pag may edad, matagal ang revolusyon. Alam nyo ba yun? O yung lumatawa, alam nila. Mahilig kasi, kaya alam nila. Ha? Pag may edad, matagal ang revolusyon. Matagal. Pero yung bata, naku, hindi pa nga nakakalabit. Galit na. Okay, tuloy tayo. Nasaan ba tayo dito? May hawak sa... May hawak yung First Lady. Ha? May hawak yung First Lady. Sa totoo lang, alam na natin kung sino yung mga makawatan sa Pilipinas. Si Romualdez, si Marcos, si First Lady, at yung sa baba, baka na lang yun, kalamay na lang yun. Yung tatlo, yun yung tawatan. Pero, mayroong humawak doon. Okay. Mga kaibigan, ikututuloy ba, no? Doon, natala. Yung pang-apat, hindi nyo nakikita. Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Dahil hindi nagpapakita. Ang may hawak doon sa administration ni Aquino. Yun may hawak doon. Siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas na hindi nyo nakikita. Yun ang may hawak sa First Lady. Siya ang may hawak na papatakbo ng Pilipinas. Hindi ko pwede sabihin yun dahil maritis yun. Wala akong ebidensya. Personal din. Pero, binibigyan lang kung kayo ng idea. Yun, hindi si Pangulong Marcos. Dahil si Pangulong Marcos, isa lang yan bangag. Isa yang inoten. Isa yang weak leader. Bakit? Sinisipan lang yan ni First Lady. Sinasampal lang ni First Lady. So, ibig sabihin, ang nag-decision, kung matapang si First Lady, may mas matapang sa kanya. Sige, tapang-tapangan. Pero wag na, manitis yun. Okay, maraming salamat. Mamaya, baka alas 6 magsasalita ka ba na alas 6? Kasi nga, marami pa pala speaker. Akala ko kasi walang speaker, kaya naman ako. Okay, maraming salamat. Thank you. Palakpakan po natin si Colonel Metra. At ngayon naman po, ibibigay ko sa inyo. May announcement lang tayo para alam ng lahat. Nag-message ako sa NCRPO. So, ang gagawin natin hanggang alas 12 lang tayo rito. Lilipat tayo dun sa gate 1, gate 3, along EDSA, kaharap ng Camp Crame. Para at least dalawa yung makita natin. Magbibigil tayo ron. So, ulitin ko, nag-message na ako sa NCRPO. Hanggang alas 12 ng gabi tayo. Tapos lilipat tayo doon sa gate 3. Doon naman tayo magbibigil. Dumating na po si General Romy Pukis, ang ating mahal na General. Brother, General Romy, sir. Okay. Bago po natin pagsalitain ang ating mahal na Retirado General, ito po ibigay muna natin sa isang kabataan po ulit. At ito po, nakakabilib, ay General Pukis. Okay, palakpakan po muna natin, paunahin natin ang ating Retirado General, General Pukis, sir. Palakpakan po natin. Okay, muli, sa entablado po, General Romy Pukis. Magandang gabi sa inyo lahat mga kayo, kababayan. Andito na muli tayo. Pakihinaan na lang ng konti yung sound system kasi na-request nung kasi mga residential dyan. No? Anyway, Okay na. ito ay continuation ng ating ginagawang pagpapahayag ng ating hindi lamang pagkadismaya, kundi po at galit dito sa nangyayari sa atin, korupsyon sa bayan natin na pinanguluhan ng mga congressmen. Ano? Ngayon, dito tayo, temporary lamang ito, bukas, meron tayong activity. Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gateway dyan sa Hills Pangkinato. Okay? Yan tayo mag-assemble alas 9, tapos alas 10, pupuntahan namin si General Bronner,
may bibigay na tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin, mga taong bayan. Gawin niya yung kanyang duty bilang chief of staff, AAP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold niya yung constitution na protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, hindi ko na ito pakakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. May mga iba pa tayong speeches. So, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung pagpapahayag ng ating mga damdamin. Maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative. Wala tayong kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama. Maski ano man dyan ang paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may mga nasasaktan, may nasisirang damit. Kaya yun ang maganda sa atin, kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang nagrarally. Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo kung 3 araw, wala tayong permit doon, pero 3 araw tayo, 3 gabi. Pinayagan tayo, maayos lahat, di ba? Kaibigan natin yung mga pulis doon. Dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya so long as wala tayong violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Palapakan po natin, General Johnny Pobis. At ngayon naman po, mula uli sa hanay ng kabataan, galing po ito na Cebu. Bumiyahe pa. Kasi po, nalulungkot siya dahil yung mga taga-Luzon, samantalang sila mga taga-Bisaya sa Mindanao, nakita naman natin kaliwat kanan, lumalabas, lumalaban, pero tayo dito, hanggang keyboard lang tayo, nakakaya ang Luzon. Diba? Kaya galing pa ng Cebu itong batang ito. Pagbigyan po natin, mga kapatid na kasunduluhan ng kapulisan, bumiyahe mula sa napakalayang lugar. Palakpakan po natin ang isa sa ating tagapagsalita ngayong gabi, walang iba, mula sa hanay na kababaihang kabataan, Miss Amor. Palakpakan po natin. Hello, magandang gabi po. First off, I would like to greet our policemen, our military officers, and especially General Browner. Sisimulan ko po ang talumpati sa pagbibigay pugay at galang sa ating magiting na tagapagtanggol ng bansang Pilipinas. Nung ako po ay isang estudyante, ang pinaka-favorite ko po na subject ay Araling Panlipunan. Ang aming guro po, si Mrs. De Guzman, ay may palaging itinuturo na ang mga Pilipino ay malaya, nakakapag-enjoy ng kalayaan, nakakapagpapasal dahil may mga gigigiting tayong mga sundalo at pulis na pumapasan sa seguridad ng bansa in exchange of their personal and family life. And with that, mga sir, I truly salute your service to the country. Allow me to proceed with a prayer to God. Kasi, isa sa mga pinaka-main reason as to why I am right here today is ang aking napakatinding damdamin, kalungkutan, at rage sa mga nangyayari. Hindi po anger, rage po. Ang susunod ko po na ibabahagi sa inyo ay maselan po na pangyayari sa buhay ko. At ito po ang nangyayari sa mga ordinaryong mamamayan kapag ang pamahalaan ay mas nakafocus sa pagnanakaw kaysa pagsisilbi sa bayan. Ako po ay isang rape survivor. When I was 5 years old, I was raped by drug addicts. Yes, it was so long ago. But sabi nga nila, gaano man katagal ang sugat, kapag ito'y malalim, minsan nararamdaman mo pa rin yung sakit.
back in 2023, ako po ay na-attempt ng rape under sa administration ni Marcos. I'm not blaming the government for my bad lucks. That's not me. Pero ito po ang isa sa mga resulta ng kapabayaan ng pamahalaan. Napapabayaan ang mga mamamayan, nagagahasa ang mga babae, at nananakaw ang ating kinabukasan. General Browner, I am here pleading you, sir. Pumunta po ako dito kasi sa araw-araw na napapanood ko sa mga balita, sa araw-araw na napapanood ko ang mga nangyayari sa Pilipinas, I feel na napaka-hopeless. As an ordinary citizen, walang background sa lawmaking, walang background sa saligang batas, walang background sa pag-aaral sa mga batas ng Pilipinas. Ito ay perspective ng isang ordinaryong Pilipino, General Browner. Sa nakikita ko po, hindi focus ng pamayanan, hindi po focus ng pamahalaan ang magsilbi sa sambayanan. Ang focus po nila ay magpakasasa, magpayaman at magnakaw. On the other hand, napapabayaan po, hindi napoproteksyonan ang mga mamamayan. Bakit naman kasi mapoproteksyonan kung ang number one culprit ng ating kahirapan ay ang pamahalaan? Hindi po pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw po nila ang oras na dapat nakalaan sa pag-protect ng mga mamamayan. Sa aming pong lugar, ako po ay muntik na attempt ng rape 1 month after my senior high pong ginahasa at napatay. It brought a lot of traumas and it brought a lot of pain to the point that certain months of 2023 and 2024, I do not go out of the house. Kasi tinitingnan ako ng kahit sinong lalaki, sa tingin ko ay hinuhubaran ako. Ako po ay produkto ng kapabayaan ng isang pamahalaan na ang focus po ay magpayaman ng sarili, ng pamilya nila, at mag-indulge ng mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Sir Browner, kami po ay nagsisimba linggo-linggo. Ang number one panalangin po namin ay sana magkaroon ng intervention. Sana magkaroon ng divine intervention, kahit anyong tulong mula sa Panginoon ay tatanggapin namin. Pupunta kami ng Kongreso para sa investigasyon sa flood control project. Ito po ay aking opinion, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon. Ito po ay cover up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ako nasasabi na sa pamala ngayon, hindi na ito nagpa-function. Wala nang check and balance as far as I know. The three branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po, sa tingin mo po ba ay may check and balance pa ang Pilipinas? Seriously, ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasalukuyan, ngunit pati sa aming mga kinabukasan. General Browner, I plead you with all my heart as a Filipino citizen, protect us. Protect us because in the end,
You are supposed to protect the Filipino people. You are supposed to uphold the interest and the protection of the Filipino people. Wala kaming laban dahil wala kaming kapangyarihan. Pwede kami mag-rally sa araw-araw. Walang makikinig sa amin dahil wala nang ngipin ang batas ng Pilipinas. It is a personal opinion, and yes, I can be wrong, I can be right, but ito ay perspective ng ordinaryong Pilipino. Saan kami pupunta? Saan po kami? Dito po ang aming aasahan. Wala po kaming presidenteng maaasahan. Kasi kahit nga sa napakasimpleng interview, nauutal pa. Kahit nga sa taon-taong problema sa baha, magkakamot pa ng ulo at tatanungin ang mga staff, anong gagawin natin? Wala po kaming mapupuntahan, kaya po kami ay naparito ngayong gabi. Sino pong magtatanggol sa interes sa mga Pilipino? Kayo po ang last card namin, hindi isang politiko. Because you are supposed to protect the interest, the welfare of the Filipino people. Dalangin po natin at siguraduhin po natin na may check and balance pa ang Pilipinas, na may nasyon pa para maniwala kami ulit na ang justisya sa Pilipinas ay patas. Kung ang kanilang oras na inilalaan sa pagnanakaw ay inilalaan nila sa pagservisyo sa mga mamamayan, walang mga batang magagahasa, walang mga batang magugutom, at walang mga taong mamamatay sa baha. Sometimes I cannot wrap my head around the audacity, the audacious fact na napakaraming sangay ng pamahalaan, ngunit ni isa ay hindi maasahan. General Browner and the Armed Forces of the Philippines, together with the Philippine National Police, you are our last card, and we are counting on you to protect the interest of the Filipino people. Yun lang po, at magandang gabi. Ako sa puto, sa Pixie. Pinakamit ko muna sa Pixie kasi inumagod na Oo, nalasing ko. So, nahing pa tayo doon sa kabila pa lang. So, yun po mga kababayan, no? Narinig po natin si Ma'am kanina, all the way from Cebu. So, lumipad talaga siya dito para suportahan yung laban natin kontra korupsyon, no? So, lahat tayo nakakaranas ng mga paghihirap sa ating lipunan gawa ng ating mga corrupt na politician. So, ngayon, tinatawagan po natin si Chairman Greco dito sa entablado para magpahayag po ng suporta sa atin at mga prayer na rin. Okay, sige po. Si Chairman Greco po sana. Bago tayo mag-prayer kay Chairman Greco, itatanong ko lang, sino yung nakakuha ng coverage kanina, yung kinakabayan ko yung mga pulis sa'yo? Okay, picture sa kayong video. Please, post natin yun kasi yun ang pagkakaiba natin, di ba? Kaibigin natin yung pulis. Ha? So, labas-pasok pa yun, wala tayong permit nun. Pagkatapos nun, tanggalin natin, pinuntahan natin, pinamayan natin sila isa-isa. Nagpasalamat tayo sa kanila. Maganda, aliwalas at walang violence. Thank you. Salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat. At una-una, nabati ko po ang bawat isa sa tagumpay na nakamit ng bansa sa pag-resign ng speaker. Salamatan po natin ng Diyos doon. Naniniwala po ako na ang tagumpay ng ating advocacy at kinakampanya ay hindi natin makakamit maliban ang Diyos ang lumaban para sa atin. Hindi natin makukuha ito ng
puwersahan, sigaan. Ang sabi mo na banal na kasulatan, the battle is won not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. So alam po ninyo, hindi kailangan ng Diyos ng maraming tao. Hindi niya kailangan ng malakas, hindi niya kailangan ng mayaman, hindi niya kailangan ng sikat. Ang kailangan niya lang po ay kakaunting tao na nananampalataya sa Kanya at siya na po ang lalaban para sa atin. Ang atin pong nilalabanan ay problema ng buong Pilipinas at lahat ng Pilipino na wala namang magawa dahil yung mga inilagay natin sa pwesto ang nangaabuso ng kapangyarihan at hindi natin mapigilan. Pinipetisyon natin sila sa korte, nagsasalita tayo sa media, naglalagay tayo sa social media, pinapakita natin ang batas, pero silang lahat ay nagkikibit balikat at nagbibingi-bingihan dahil wala naman tayong magawa dahil sila ang may kapangyarihan at nasa pwesto. Kaya po tayo umabot dito. Dahil ang gusto nila ay makita na ang mga Pilipino magsama-sama, dalhin ang kanilang katawan at ipakita na ayaw na nila ng korupsyon. Ngayon lang po tayo nakarinig na 1.7 trillion pesos na inanod lang ng baha, flood control na naging ghost project. Nung panahon na sinulong si Janet Napoles, 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin. Naggalit na ang buong bansa. Ngayon, 1.7 trillion pesos. Manliliit po yung problema ni Napoles. Kaya po tayo narinito ngayon. Dahil tayo ay magsasama-samang muli at iniimbitahan natin ang lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan at ayaw na ng korupsyon na magsama-sama pumunta dito, sumama sa atin at manalangin. Magdala ng sarili-sarili niyo pong kandila, grupo, tubig at pagkain at ibigay ang oras at ang lakas para petisyonin ng Panginoong Diyos na manguna para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bansa. Yan po ang dahilan natin dito. Panalangin talaga po ang pananalon, ipapananan natin dito. At kaya nagpapasalamat po ako sa mga pulis, sa mga sundalo, sa mga vloggers, at sa lahat ng narinito dahil kayo po ang tunay na hero ng ating bansa. So manalangin po tayo sa araw na ito, sa gabing ito. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit, naninikluhod at nagpapakumbaba. At alam namin na ikaw lamang ang may kapangyarihan para iligtas kami sa makakapangyarihan, nag-aabuso ng kapangyarihan at protektahan at ingatan at pagpalain ng aming bayan. Panginoon, gusto na namin makalaya sa panikala ng korupsyon at pang-aabuso ng makapangyarihan. Ikaw po ang manguna sa labang ito. Maghimala ka, O Diyos, at dalangin namin na ingatan at pagpalain niyo ang lahat ng mga tao na narinito. Ang mga nagvo-volunteer, ang mga vloggers, ang mga opisyal, mga dating opisyal, pagpalain at ingatan niyo po kami at ang aming pamilya. Subalit, Panginoon, hinihingi namin na parusahan po ninyo ang lahat na nagkasala at nagpapahirap sa aming bansa at sa Pilipinas. Pagpalain ng aming bayan, hinihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At nananampalataya kami na kami naririnig nyo ngayon dahil ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoong Diyos at pinuno ng lahat ng bayan. Pagpalain at hipuin nyo rin po ang puso ng aming mga opisyal, Panginoon, na magbago ang kanilang isip, magbago ang kanilang puso, gawin ng tama at magpakumbaba. Na sa aming ginagawa, walang Pilipino ang masasaktan, mamamatay, at pagbibigay kayo sa amin ng tagumpay dahil ang amin pong tinatayuan ay tama ayon sa iyong salita at nananampalataya kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat. So, yun po mga mahal kong kapwa Pilipino, mga kapatid.
Okay po. Ngayon po, pinatawagan po natin yung isa pa po sa ating magiting na retired general na ngayon ay nandito rin po. Pinapakilala po natin si General Kaloy Kita. Si General Kaloy Kita po, pinatawagan po natin dito sa entablado. Sir? Magandang gabi po sa inyo lahat. Akala ko'y tapos na dahil nagdasal na tayo at bukas sana ang aking pagsasalita. Pero dahil sa tinawag ako, ay hindi ko pakahabahan. No? Matagal ako sa serbisyo at alam ko ang pangyayari hanggang ngayon. 42 years or almost 43 years. 34 years in the military service and 8.5 years sa public service. Nung nag-retire ako, bumalik ako. Ako po ay naging undersecretary ng Anti-Red Tape Authority. So, pero nag-retire ulit ako nung November 2022. Ngayon, ay itong napag-usapan natin na unang-una gusto kong magpasalamat sa inyo dahil sa nangyaring tagumpay ng ating United People's Initiative. Ito po yung binanggit kanina ni Chairman Greco, yung napwersa. Of course, hindi lang naman sa atin, but yung mga iba-ibang presyo. But napakalaking bagay yung ginawa ng United People's Initiative. Dahil nung day 1 pa lang, ano pa lang yun, live lang ang iniisip niya, Nag-decide siya nung day 2 natin, From live, nag-decide siya na na talaga, resignation. Pero hindi pa doon nagtatapos. Unang yugto pa lang yun and hindi sabi ng iba kasi, nag-resign lang, wala na, no. The people will demand accountability and justice. Dapat maimbestigahan si Speaker o si Congressman Romualdez. Hindi ito, sabi niya siya mismo, madalas siyang mga sinasabi niya. Sabi ni dating Speaker, accountability is non-negotiable. Siya mismo nang sabi nun. So i-apply natin yung sinabi niya mismo. Accountability is non-negotiable. So he must face the consequences of his failures, of his actions. Dinifine niya pa na bago ang meaning ng accountability. Sabi niya, true accountability is based on evidence. Yun ang definition niya ng accountability. Pero ang true meaning of accountability is the willingness to accept the consequences of your acts, including the actions or failures of your subordinates. Yung mga kasama niya noon, hindi pwedeng sasabihin, hindi ko alam to. Kalokohan yun. Walang leader o commander na hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. So yung definition niya ng accountability is based on evidence, mali. Because the true essence of accountability is your willingness. Kumbaga sa atin, may term tayo doon, delikatesa. The willingness to be responsible. The willingness to answer and accept the consequences. Of course, whether it's failure or defeat. So, i-demand natin yan. Marami pa tayong aksyon na gagawin bukas. Dahil ito, pansamantala lang to, lilipat tayo sa ibang lugar, pero malapit din dito. And ini-invite ko. Gusto ko sanang basahin yung aking nagawang tula kasi pagka medyo masama ang emosyon ko nakakagawa ako ng tula. Na-inspire ako nung napakinggan ko yung bulsa na rap, bulsa ni Justin Toller. Napakaganda nung ang ganda nito. Free verse. Sabi ko, gawa nga ako. That was on day 1. Nagawa ko siya, right there and there.
Pero nung nirap ko, hindi ako rapper eh. Singer ako pero hindi ako rapper. No? So yung tula, imbis na 4 na linyada, dinagdagan ko na lang, gagawin kong tula, ginawa kong 6. On day 2, dahil na-inspire ako sa success ng UPI at ng mga vloggers, at dumating pa yung mga sikat, no? Pumunta si Vivian Perez and many other vloggers, no? Yung sikat at hindi sikat, talo doon. Gumawa ulit ako ng tula. So, pinost ko na yun. Siguro babasahin ko na lang yun bukas. No? Bukas na. Kasi gabi na eh. Although may lang yun, kaya lang bukas ko na babasahin. Tignan niyo na lang yung post ko. Carlos Kita sa Facebook. No? Nakapost yun, 2 tula. 2 araw lang yun. Actually, kaninang umaga ko lang sinend ko sa email ko para mai-post ko. No? Pinagpatulong pa ako sa anak ko. So, bukas magkita-kita ulit tayo. At doon, yung aking damdamin ng tao, isinaad ko sa tula. Pero gusto niyo na i-sneak preview, tignan niyo na yung aking post. So, iniimbitahan ko, wala itong kulay. Wala itong ikaw ba'y dilawan, karampil, TTS, wala. Iisa tayo, Pilipino. Nasa mensahe ko yun sa aking tula. Magbayanihan tayo. At talagang supuin itong korupsyon. Maasahan ko kayo dyan. Maasahan! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay ang mga vloggers! Mabuhay tayo lahat! Maraming salamat. Thank you din. So, yun po. Nasasalamatan po natin ang presensya ni General Carlos Kita. Sir, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating United People's Initiative. Ngayon po, tinatawagan din natin ang isa sa pagalang-galang natin na panauhin ngayong gabi, si Attorney Mel Magdamo. Okay, si Attorney Mel, tinatawagan po natin siya dito sa Entablado. Attorney Mel. Si Attorney Mel Magdamo po. Dito po sa Entablado po. Si boss pa ba yun? Ma'am, 3 araw na yung maaaring pa. So yun, habang hinihintay po natin si Attorney Mel Magdamo, ang ating panawagan po dito ngayon ay mapayapang pakikiusap o pagsusumamo kay General Browner po na, sir, sana po mapagbigyan nyo po o tapusin po natin ang paghihirap ng mamamayang Pilipino. No? Ito po yung mga panahon na dapat tayo ikakampi sa hindi sino man, kundi kumampi po tayo sa taong bayan. Now, it's not the time to take side. The only side we need to take is our nation's side. So sa mga kapatid po natin, kapwa natin Pilipino, mga minamahal po, magkaisa po tayo sa panawagan na to. Nandiyan na po ba si Attorney Mel? Attorney Mel Magdamo po. So yun nga pala mga kapatid, no? After na ito, lilipat po tayo ng pwesto, dito lang po sa may harap, yan sa gilid sa may yung gate 3 natin, dire-diretso lang to, tapos kaliwa EDSA. Okay. Tapos dire-diretso yan bago dumating ng ating People's Monument. Meron yung gate. Doon tayo. Sige. Magbibigyan tayo. Mag-march tayo March. Okay, lahat. Marching tayo. Papunta ron. So, yung gustong namin magdamag, sama-sama tayo ron. Gusto. Tapos hintayin natin yung mga darating bukas. Maraming salamat. Hey!